Good day Philippines, good day all over the world. Sa mga tayo ng Pilipinas, lalo ng mga OFW na patuloy sumusuporta sa mga Duterte. Mega love shoutout sa po sa inyo. So may napanood lang ako mga ka-idol. Grabe yung panlalait nila sa hitsura ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Grabe, lahat na lang kinumpara naman nila kay Pangulong BBM. Okay? So para sa akin, tayong mga Pilipino, may kanya-kanya naman tayong obserbasyon, may kanya-kanya tayong pag-iintindi at pag-uunawa kung anong kalagayan ng ating lipunan, ng ating bansa. Para sa akin mga ka-idol, actually, mas if ikumpara ko talaga yung pamumuno ni Pangulong Marcos ngayon sa ngayong administrasyon na ito at saka sa dating administrasyon, kung ikukumpara ko hindi ako botante. Okay? For my observation lang po ito. At saka lahat naman siguro tayo may kanya-kanya tayong reaction, opinion regarding estado ng ating bansa. Mas believe ako sa dating administration actually. Ganun lang po doon mga ka-idol. Kasi grabe, kinukumpara doon. Huwag niyong ikumpara yung ating Pangulo ngayon sa dating Pangulo kasi walang kapuwang-puwang yan. Ang aking nirerespeto ko rin yung aking mga kaibigan kasi sila, BBM. Di ako naman, kung maka-BBM sila, ako maka-Duterte din talaga. At I'm from Leyte. Bisaya man ko. Okay, kung yun ang paniniwala po ninyo, wala po kaming magagawa. Okay? Ang punto, kung saan ka komportable, kung saan ka naniniwala, doon ka. Pero build the belt naman siguro kung yung manlaay tayo ng mukha ng tao. Kung kumpara naman natin, ikumpara kay BBM tsaka kay former President Roa Duterte ng hitsura. Kung ating busisiin, mas may hitsura ang ating former President Roa Duterte, ang kagwapuhan ng tao pa iba-iba yung pag describe mo sa isang tao. Ang pakinami kung malaki ang ilong dito, ang pakinami kung malaki, kung ganyan paningin niyo, wala kaming magagawa kasi yun ang paniniwala niyo, yun ang paningin niyo. Pero sa amin ng mga Duterte, ng mga support si Duterte, guwapong aming Pangulo, guwapong aming former President, ginagalang, nirerespeto. Pero ang tanong ni Kuya SMB, ginagalang bang presidente ngayon? Kahit sino man, wala. Ninyuyurakan, binabastos. Okay? Kung gusto nyong galangin ang administration ngayon, ako hindi ko naman sinabi, sinisiraan ko si Pangulong BBM. Yung point ko lang naman sana, respetuhin nyo din naman ang mga naging Pangulong Pilipinas. Malaki ang mga naambag kung sino ang naging Pangulo ng Pilipinas. Lalong-lalo na si Pangulong Duterte. Dahil sa kanyang administrasyon, nagkaroon ng grabe yung problema ang tinulak sa ating bansa, yung pandemic. So however, kung nangyari ang pandemic ngayon, marami ang gutom ngayon kasi ang mga buwaya naglabasan sa administrasyon ni Pangulong BBM. Ulitin ko po, hindi po ako botante. Ang akin lang, kasi doon lang ako bakit kailangan pa nila bastusin, bakit kailangan pa nilang babuyin yung tao na may nagawa naman sa Pilipinas at nirerespeto ng karamihan. Ganun lang po doon mga ka-idol. However, kung gawin din yan sa ng tatay, gawin ng ibang tao sa tatay nyo, yung mga ginagawa nyo, paano kaya magiging reaction nyo? Yung mga vloggers dyan. Ako nirerespeto ko lahat. Ng mga kaibigan ko maka-BBM. Kung yun ang paniniwala po ninyo, doon po kayo. Kahit tayo, may kanya-kanya tayong tinatawag na paniniwala at obserbasyon. Kung sino talagang nagsasabi ng katotohanan at kung sino nakatulong ng
ng ikakaayos ng ating bansa. Ganun lang po dun. Wala pa akong tulog, galing lang ako duty. 2 days night shift. Excuse me. Wag naman ganung way na pati mang hetsura. Ano, makakatulong ka ba sa ibang bansa or pang-uukray lang ang ginagawa ninyo? Kasi alam nyo, natalunan na ang BBM ngayon. Kagaya ang nangyari ngayon sa administrasyon ni BBM, yung yung issue sa droga sa Albuera. 'Di ba yung kanyang logo na about sa droga, na iwasan na ang droga, yung droga, na against siya sa droga. Yung tatay ni Erwin Espinosa ba, if not mistaken, about ayaw niya sa droga. Pero at the end pala, siya pala ang mastermind sa issue ng droga sa Albuera. So matagal pa naman yun, panahon pa ng ating dating administrasyon. But kinukumpara ko lang yung ngayon din. Parang ayaw niya ng korupsyon. Pero siya pala ang nagiging mastermind sa mga investigasyon ngayon. Siya pala ang nagiging mastermind sa mga insertion. Doon siya bumabawi sa mga insertion. Bakit hindi naman na-imbestigahan? Sa mga insertion na yan, hindi na tutuldukan. Kasi insertion nga. Ganun pa yung pang mahirap ngayon eh. Yung pang mahirap ngayon. Ang akin lang naman siguro yung insertion na yun, yung ginamit nila yung pamigay akap, tupad siguro. So hindi naman masama yun. Hindi naman masama yung kung yun ang proseso nila. Dapat nakalaan. Nakanotaryo pa, kumbaga. Nakanotary yung pamimigay nila. Kung yun mang ginamit nila for yung insertion na yon na ginagawa nila sa mga proyekto na under ng DPWH, kung ang insertion na yon ginamit sa mga tao, ay walang problema po yun. Basta may katibayan lang na nandun napunta. Ang total ang pera na sa taong bayan naman ang pera na yun, di ba? So hindi po yun masama. Yun lang po ang kay Kuya SMB Ako never ako again sa ngayon. Ang akin lang naman yung corruption ngayon, grabe, talamak. Kahit ibang bansa wala nang tiwala sa Pilipinas. Wag na po tayo magtaka kung bakit bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ngayon. So go fight lang tayo mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. So we're blessed sa mga OFWs na sila yung umaapaw ngayon ng pagtulong ng ating bansa, na hindi tayo malagapak, hindi tayo mayurakan, hindi tayo maapakan, na mas lalong bumabang ating ekonomiya dahil sa panahon ngayon, malaking ambag ng mga OFWs natin, dahil sa needs ng Pilipinas. So alam naman natin na sobrang lagpak ngayon. So ewan ko kung mayroong mga accomplishment na nagawa na si Pangulong BBM ng mga proyekto. Ang napapansin ko sa mga balita, kung mayroong kayong alam naman at may mistake, kindly comment section below. Everybody here are allowed to open your opinion then. Ganun lang po doon, mga ka-idol. Kasi may napanood lang po talaga ako na hindi na kaya-aya. So, sana iniisip din nila yung gumawa nun. You are a vlogger, pero iniisip mo rin, however, kung gawin din yun sa magulang mo, anong reaction mo? Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Sabi pa nga sa kasabihan, huwag mong gawin sa iba kung ayaw gawin sa'yo. Ganun lang po dun. Kung ayaw nyo sa administrasyon ng dating Pangulo natin, sabi namin na si Pangulong Duterte, bahala kayo. That's your choice. Pero sa amin, siya talaga. Siya ang the best of the best president of the Philippines. So magswerte lang actually noon swerte lang si BBM na nakipagkulab siya kay Sara Duterte. Kasi kung hindi siya nakipagkulab, ang ating Pangulo ngayon ay sigurado ako, Leni Robredo.
So totoo lang, malaking impact. Kasi tingnan niyo naman malaki ang buto na malaki ang nakuwang buto ni Marcos sa Mindanao and Visayas. At saka sa Luzon, medyo 50-50 si BBM. Sa Ilocos, medyo taas siya doon, pero dito sa gitna, sa gitna ng Calabarzon, Central Luzon. Ganun lang po doon. Mga ka-idol, na wag naman natin babuyin, wag naman natin parang linilivel nyo ang naging Pangulo ng Pilipinas. Kung ano man yun, kung ano man ang paniniwala ninyo about kay PRRD, sana nanatili pa rin yung respeto nyo na kahit paano, naging Pangulo yan ng ating bansa. Ganun lang po dan. Wala nang iba. Okay? Laging tatandaan, sa lahat ng naging Pangulong Pilipinas, si Pangulong Duterte lamang po ang ginagalang at tinakatakutan na walang masyadong krimen na nangyayari ng ating bansa. Pero sa ngayon, ito lang masasabi ko. Diyos ko Lord, gabayan niyo ang Pilipinas. Talamak na lahat. Wala nang takot sa even yung mga tauhan niya. Walang takot kay Marcos. Ganun lang po doon. Sensya na po kung nakapag-content ako ng ganitong content dahil nakita ko talaga na grabe na yung pangnuyurak nila sa mga naging Pangulo ng Pilipinas. Ulitin ko, hindi po ako butante. Pero yung sa aking paniniwala, na kung sino talaga yung malaking naitulong, maraming mga accomplishment na Pangulo kumpara kay BBM and Duterte. 3 years pa lang doon si Duterte, may mga accomplishment projects na po siya na nagawa. Pero ngayon sa zona ni Pangulong ni Pangulong Marcos, he's proud pa siya about sa flood control. But wala pala sa actual. Sa kalaunan, nalaman niya na puro pala ghost project nangyayari. Puro nakawan nangyayari. Ganun lang po doon. Siguro, nang nalaman, opinion lang naman to ni Kuya SMB, siguro nalaman ng mga kontraktor na malakang insertion ni ng ating Pangulo. Pwede natin ito gawing ghost project. Siguro hindi tayo hahabulin nito. Magkamali sila. Ang kantang, hindi ba hawak kamay? Baguhin natin yan. Hugas kamay. Hugas kamay yan. Siyempre siya ang naging Pangulo. Siya ang ulo ng lahat. Siya ang sinusunod. Ganun lang po dun yung kay Kuya SMB. Sana na ganung way wag tularan. Kahit ganung paniniwala niyo sa mga naging Pangulo ng Pilipinas, kahit pa paano, bigyan nyo naman ng respeto. Kahit ayaw nyo kay BBM, ayaw nyo kay Duterte, laging tandaan, naging Pangulo yan ng ating bansa. Pero kung mag-base on tayo sa mga nagawa, mga accomplishment na nagawa ng mga naging Pangulong Pilipinas, ikumpara naman kay BBM. Sa bagay, si BBM di pa man tapos ang kanyang administrasyon. So, tingnan din natin. Doon din natin makukumpara previous and present administration, kung sino ang maraming accomplishment na nagawa. Sa education, apat lang ata ang na-accomplish dito kay Marcos, while kay Duterte is 224 classrooms ang nagawa. So, yun po. So, ang akin na lang naman regarding naman po doon sa impeachment, instead na mag-focus kayo sa estado ng Pilipinas, mag-focus kayo sa estado ng Pilipinas na sobrang hirap ngayon, nag-focus kayo sa impeachment na yan na walang katuturan, na hindi makakatulong ng ating bansa. Sariling interest lang ang iniisip ninyo. Palaging pamulitika. Actually, hayaan na lang siguro na tapusin yung kasi pinili naman sila ng taong bayan. Hayaan na lang na yung taong bayan will be impeached. Na sila yung mag-impeach sa mga
kung sinong namumuno diyan. Ha? Wag niyo nang pangunahan kasi ang nangyayari po diyan, ang kalabasan niyan, pamumulitika. May impeachment kay BBM, may impeachment kay Sara. Wala na, napokus na tayo doon. Tapos instead na mag-focus tayo sa estado ng Pilipinas ngayon, sa mga kalamidad, baha, bagyo man, lindol man, hindi tuloy natuunan ng pansin. Natuunan tuloy ng pansin yung mga waste issues regarding sa impeachment na yan na hindi nakakatulong ng ating bansa. Ganun lang po doon, mga ka-idol, ako, kung against ako sa administrasyon ngayon, hindi siguro na sisiraan ko si BBM, no? Hindi yun ang way. Nandun pa rin yung respeto, but pwede rin tayo mag-open din dito kung anong ating napapansin, ang salubin, saan na nangyayari sa lipunan. Sana gumawa ng hakbang din si Marcos regarding dito sa flood control, Ghost Project, na maraming naniniwala talaga na ang mastermind nito ay si Martin Romualdez talaga. Siya talaga ang mastermind dito. So dapat bigyan din ng pansin yan. Hindi yung puro lang mga buntot lang ang laging hinahabol. Tsaka yung taong hindi nanalo sa eleksyon, yun ang hinahabol din. Kagaya kay Bong Revilla. Inaisama siya doon sa Ghost Project, sa flood control. At however, si Jingo Estrada, 'di ba, kasali naman po siya doon sa Villanueva. Bakit until now very unfair sa mga nangyayari? Kung it means kung nanalo si Bong Revilla na pagka-senador, hindi siya makukulong. Kasi nga nasa posisyon kagaya kay Jingo Estrada, kay Villanueva. Joey Villanueva. Ganun lang. Ba dapat be fair sila. Na kasi tatlo naman sila na issue. Total, sabi nila na may mga katibayan na kasabo sila sa Ghost Project. Bakit si si Bong Revilla lang nakulong? Yung dalawa, wala. Kagaya kay din, yung si Go, si yung isang congressman, na kasabwat nila BBM tsaka ni Marcos, ni Romualdez, nang binulgar na ng isang congressman ang mga ginawa nilang insertion sa mga proyekto ng DPWH. Ayun. Yun nasagang hawak kamay, hindi na hawak. Dati hawak kamay sila, no? Hawak kamay, di kita iiwan. Pangungulimbat ng pera. Pero ngayon, hugas kamay na. Isa na lang ang pinupunterya nila. Sabi nga ni Sara Duterte, walang magawang hakbang yung nasa Kongreso o nasa Senate, kung walang pirma ng ating approval ng ating Pangulo. Kaya dun lang. Siguro ang napapansin lang ni Kuya SMB na malaki ang tiwala siguro ng ating Pangulo sa mga galamay niya. Pero hindi pala niya alam na kinakagat na pala siya o niluluko na pala siya ng kanyang mga galamay. So, yung po ang ng mga tao ngayon din na sana bigyan din ng pansin kasi malaking pera ang nawala ng ating pondo ng ating bansang Pilipinas dahil sa flood control na yan, na hindi lang billion, trillions of money ang nawala, na napabayaan ng ating kasulukuyang administrasyon ngayon. Kaya wag na po tayo magtaka kung bakit ganun yung pag-iisip ng mga mamayang katulad natin, mga simpleng mamayang Pilipino. Kasi nga wala pa silang pinapakitang pruweba na karapat-dapat na kailangan imbestigahan, hindi iniimbestigahan. Yung ganun. Kagaya kay Martin Romualdez. Actually, maraming nagsasabi si Martin Romualdez are involved
sa flood control projects. Na siya yung mastermind sa lahat. Ganun lang po doon, Again, uulitin ko po sa mga nanood dyan. This is my opinion, reaction ni Kuya SMB. Sa aking napansin kanina na napanood ko yung isang vlogger na, grabe, iba na. OA na. Overact na yung kanyang ginawang pang-nuyurak, pambababoy ng ating mga Pangulo ng Pilipinas. Ganun lang po doon. Kung halimbawa, kung gawin din po yun kay BBM na pambababoy, yuyurakan yung, kasi kinukumpara nila si BBM at si nako. Kung sa katinuan, walang kalingkingan si BBM kay kay ex-president. Wala. Sa katinuan, how to lead na may ayos ang ating bansa. Maging mapayapa, yung maibigay ang needs sa mga mamayang Pilipino. Wala Walang ganong pang-attitude si Marcos ngayon. Ang attitude lang ni Marcos ngayon kung paano may project, halimbawa may project sa Bicol. Anong dapat natin gawin diyan na magkaroon ng insertion tayo diyan, Kahit paano makabinag-binag man lang sa akin, di ba? Just talaka lang. Yung ganong way lang. Tayo naman, hindi naman masama siguro again, ulitin ko. Opinion, reaction lang naman ito ni Kuya SMB, Ganon lang po doon. Anyway, maraming salamat sa mga mamayang Pilipino dyan, mga DDS dyan, mega love shoutout po sa inyo. Also, at patuloy sumusuporta sa kay Kuya SMB, maraming salamat. Ulitin ko po. Ganong way, hindi talaga yung makakatulong na mapaunlad ang ating bansa. Kung ipagpapatuloy na puro issue ang pinapairal ngayon, puro impeachment dito, impeachment doon, wala yan. Walang mapupuntahan ang Pilipinas ngayon. Sabi nga ng karamihan, sana sakupin niya lang ang Pilipinas ng ibang bansa. Siguro may patutunguhan pa kaysa may sariling bansa nga natin pero nagbababuyan naman. Sayang ang panahon. Sana we're proud as a Pilipino. We're proud, sana maging proud tayo na ang ating bansang Pilipinas na dapat natin pagmalaki sa buong mundo. Pero at the end, kinakaya na tayo ng buong mundo. At zero trust na sila sa bansang Pilipinas, lalo sa mga investor. Maraming salamat. Hanggang dito na lang mga ka-idol. God bless. Mabuhay po tayong lahat.